Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So ngayong gabi, ang ikukwento natin ay tungkol naman sa sundalo ng koridor. Ito ay isang multo o tinatawag nilang haunted corridor. So dadako na tayo sa ating kwento. Ang lokasyon ay sa Corridor Island. Matatagpuan sa bungad ng Manila Bay. Ang Corridor Island ay kilala sa kasaysayan bilang isang lugar ng labanan noong World War II. Dito naganap ang ilan sa pinakamatinding bakbakan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon. Ngunit bukod sa kasaysayan, kilala rin ito sa mga kababalaghang bumapalot sa lugar. Ang grupo ng mga turista noong 2018, isang grupo ng ilang tao, mga estudyante, nag-aaral sa kasaysayan, ang natungo sa isla para sa isang dokumentasyon ng proyekto. Kasama nila ang isang tour guide na lokal sa lugar. Pagkatapos ng buong araw na pag-ikot ng mga historical site ng koridor, nagdesisyon silang mag-overnight camp malapit sa Battery Way, isang lugar na kilala sa mga nakakatakot na kwento. Isa sa mga estudyante ay si Eliza ang nagsabi, "Gabi na noon, pero parang may humihila sa amin papunta sa lumang bunker sa may bandang kanluran ng isla. Gusto namin kumuha ng B-roll shots para sa documentary, kaya naglakad kami papunta doon. Ang bunker ay madilim, luma at kalawang at amag na. Sa loob nito naroon ang mga lumang kama ng mga sundalo, mga kalawanging helmet at ilang gamit na tila ay hindi na ginagalaw mula panahon. Habang nagsiset up kami ng camera, si Rico, isa sa mga kasamahan nila, naramdaman niyang parang may nakatitig. Ngunit maya-maya ay nakita nilang may isang lalaking sundalo. Nakakilabot, nakasuot ng lumang uniforme na nakaupo sa may dulong bahagi ng bunker. Tahimik lang itong nakatingin sa kanila. Tila malamig ang kanyang mga mata, parang pagod na pagod. Tapos si Miguel, medyo matapang ang lumapit at tinanong niya, "Kuya, okay ka lang po ba? Kasama ka ba sa tour?" Ngunit hindi ito sumagot. Hindi man lang gumalaw. Ang hindi may paliwanag na pangyayari, sa isang iglap biglang bumagsak ang ilaw ng aming kamera at namatay ang mga flashlight. Tumayo bigla ang sundalo, ngunit sa halip na lumakad, parang lumutang ito papalapit. Grabe, kinikilabutan na ako sa kwarto na to. Sobrang lamig ng hangin sa loob at nakarinig rin sila ng malalim na ungol sa paligid. Tila may mga boses ng mga taong nasasaktan. Napapatras ang buong grupo. Nang maramdaman nilang may humawak sa braso ni Eliza ng tila nagiyelo sa lamig, nagsigawan sila at dali-daling tumakbo palabas ng bunker. Paglabas nila, bumalik ang ilaw sa camera and flashlight. Parang walang nangyari. Grabe, no? Pagbalik nila sa mainland or sa pagbalik sa Manila, nagsimulang i-review ang footage. Nakita sa video ang lalaking sundalong nakatayo sa subo. Pero ang mukha nito ay malabo. Parang walang detalye. At ang katawan ay tila naglalakbay sa pagitan ng anino at liwanag. Nakakagimbal pa ang background ng audio. May narinig silang mahina ngunit malinaw. "Hindi pa tapos ang laban," ang sabi.
Ayon sa kanilang tour guide, maraming mga taong nakakakita ng multo ng sundalo sa lugar na iyon. Isa raw ito sa mga sundalong namatay habang pinagtatanggol ang isla laban sa pananakop. Hanggang ngayon, hindi pa raw natatagpuan ang kanyang labi at pinapaniwala ang nagpaparamdam siya sa mga bisita sa lugar. Parang humingi ng hustisya o tulong. Maraming bumibisita sa koridor, ngunit hindi lahat ng nakakauwi na tahimik ang loob. Ayon sa mga lokal, kung mararamdaman ka ng malamig sa hangin, isang mainit na araw, may amoy na parang pulbura, baka nandyan lang siya, pinagmamasdan ka. So, grabe yung kilabot na to. So, totoong true story itong ano na to, yung kwento na to sa Corridor Bunker. So, sana na-enjoy kayo sa aking kwento mga kamoyski. Mag-upload ulit ako ng bagong video. Pasensya na, medyo natagalan lang ako sa upload. So, kung gusto mo itong kwento na to, try to follow my TikTok ako. Salamat.